O halika, Romina. Tuloy ka. Ay, huwag kang mahihiya. Mula ngayon, dito ka na muna titira sa bahay namin. Maraming salamat po, Sir Nelson. Pasensya na po kayo sa istorbo. Malaking tulong po to sa akin, lalo na't wala na po akong pupuntahan. Nelson, sino ba yan? Bakit may dala kang batang babae dito sa bahay natin? At hindi ka man lang talaga nagsabi sa akin. Han, huminahon ka muna. Ipapakilala ko siya sa'yo. Siya si Romina. 19 na taong gulang. Pero mag-isa na lang siya sa buhay. Kamamatay lang kasi ng nanay niya doon sa Guimaras. At wala na siyang ibang kamag-anak. At bakit mo naman kailangang iuwi rito yan? Ano to? Ha? Bayan po ng bahay natin? O baka naman may iba kang dahilan kung bakit interesado kang tulungan ng batang yan? Miranda, ano ka ba naman? Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Nangyaring nakiusap kasi sa akin ng pamilya niya bago namatay ang nanay niya. Pinasok ko siya bilang kasambahay natin para may mag-asikaso na rin sa bahay. At kay Ryan, siguraduhin mo lang dahil malilintikan talaga kayo sa akin. Ang puso ng taong masama ay parang gabi na walang bituin. Madilim, malamig, at walang awa. Ang pang-aabuso at pagmamaltrato sa kapwa ay nag-iiwan ng sugat na hindi agad naghihilom. Ngunit gaano man kalakas ang sigaw ng nang-aalipin, mas matunog ang katarungan kapag ang kapalaran na mismo ang sumingil. Walang kasalanang hindi nababayaran at walang luhang pumapatak mula sa inosente na hindi binibilang ng karma. Ang salaysay na ating pupuntahan ay patunay na ang kabutihan ay laging may ganti at ang kalupitan ay may sariling katapusan. Magandang araw po sa inyo, Panyero, at sa lahat po ng nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Romina at sumusulat po ako sa inyo upang ibahagi ang buong kwento ng aking buhay na puno ng dusa, lihim at katarungan. Ang buhay ko po ay parang isang madilim na panaginip na hindi ko akalaing magiging daan para mahanap ko ang aking tunay na pagkatao. Nais kong pakinggan mo ang bawat kabanata ng aking pinagdaanan sa kamay ng mga taong kinikilala ko nung aking kabataan. Magsimula po tayo, Panyero. Doon sa dinala ko ni Sir Nelson sa kanyang bahay pagkatapos mamatay ng aking ina sa Guimaras. Akala ko nung una ay simpleng pagkakataon lang ang lahat para makapagtrabaho ako bilang isang kasambahay. Ngunit doon pala magsisimula ang unang kabanata ng aking matinding pagsubok. Panyero Stories. Umaming ka nga sa akin, Nelson. Hindi ako tanga, ha? Bakit napaka-interesado mo dyan kay Romina na yan? Tinignan mo ba kung paano mo siyang tinitignan? Ha? Ano bang pinagsasabi mo, Miranda? Naaawa lamang ako sa bata. Alam mo namang galing ako ng Guimaras para sa negosyo nitong nakaraang linggo. Nakita ko ang hirap ng ina niya bago ito pumanaw. Naaawa? O may nakaraan kayo ng nanay niyan? Ha? Baka naman anak mo yang si Romina sa ibang babae. Huwag mo kong ginagagong lalaki ka, ha? Tumigil ka na nga sa mga kalokohan mo. Walang ganyang bagay. Kumuha ako ng katulong para mabawasan ang trabaho mo rito sa bahay. Magpasalamat ka pa nga dapat eh. Kasambahay? O baka naman ginagawa mo siyang prinsesa sa paningin mo? Pwes, habang wala ka rito sa bahay, kapag nagtatrabaho ka, sisiguraduhin kong magtatrabaho yan ng ayon sa pinapasahod mo. Panginoon ko, sana po humupa ang galit ni Ma'am Miranda.
Ayoko pong maging sanhi ng away nila. Tratuhin mo ng maayos si Romina, Miranda. Ayoko na maririnig, makikita o magsusumbong si Romina sa akin na sinasaktan o pinapahirapan mo siya. Dahil sinasabi ko sa'yo, ako makakalaban mo. Anong sabi mo, Nelson? Handa mo akong hamakin? Ha? Para lang dyan sa babaeng yan? Ayoko lang na maging malupit ka sa kanya. Hindi lang kay Romina, kundi sa lahat ng mga kasambahay natin dito. Nagsusumbong kasi yung mga kasambahay natin na hindi maganda ang pagtrato mo sa kanila. Aba, sila pang may ganang magsumbong sa'yo? Ang kapal ng mga pagmumukha nila. Pinagagalitan ko sila kasi hindi tama ang trabaho nila dito. Alangan namang hindi ako kumibo. Ano yon? Tayo nagpapasweldo? Tapos, pahaya-hayahay lamang sila? Hindi porkit ikaw nagpapasweldo sa kanila, mampapower trip ka na. Kailangan din nila ng respeto at pangunawa. Ay, Miranda, ayoko ng pagtalunan pa natin to. Basta, umayos ka. Ayusin mo ang pagtrato mo sa mga kasambahay natin, lalo na kay Romina. Tapos ang usapan. Habang nakatayo ako sa kusina nung gabi na yon, nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Naririnig ko ang sigawan nila at ang mga paratang ni Ma'am Miranda na tila may lihim kaming dalawa ni Sir Nelson. Masakit para sa akin dahil wala naman akong ibang hangad kundi ang makapagtrabaho ng maayos at makakain ng 3 beses sa isang araw. Nanalangin na lang ako sa Poong May Kapal na sana ay magbago pa ang ihip ng hangin. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat dahil pati ang anak niyang si Ryan ay nagsimula na rin na magpakita ng kalupitan. Hoy, Jimmy, kunin mo nga yung laruan ko sa ilalim ng sopa. Bilisan mo! Sandali lang po, Sir Ryan. Nagpupulas lang po ako ng lamesa. Pagkatapos ko po dito, kukunin ko kagad. Ibabagsak ko tong plato, sige! Sabi ko nang kunin mo na ngayon eh. Baboy ka! Katulong ka lang dito! Naku! Sir Ryan, bakit may binagsak yung plato? Mapapagalitan tayo ng mami mo niyan. Sandali nga, ano ba nangyayari rito? Romina, ano to? Bakit pinapaiyak mo ang anak ko? At bakit may basag na plato rito? Mami, ayaw po akong sundin na katulong na yan eh. Tapos tinulak niya pa po ako kaya nabasag po itong plato. Ma'am Miranda, hindi po totoo yun. Si Ryan po nagbagsak ng plato dahil hindi ko po kagad nakuha yung laruan niya. Tumahimik ka. Wais ka rin ano? Nagmamalinis ka pa talaga. Sinungaling. Simula ngayon, babawasan ko ang sweldo mo para may pambayad sa platong yan. Doon ko napatunayan, Panyero, na kapag ang magulang ay walang disiplina, ang anak ay magiging salamin ng kanyang kabuktutan. Mismong si Ryan ang nagbasag ng plato, pero ako ang lumabas na masama at sinungaling sa paningin ni Ma'am Miranda. Bawat sweldo ay matitinding salita ang nakukuha ko sa kabila ng katotohanan. Lumulok na lang ako ng laway at pumatak ang luha ko habang pinupulot ang mga basag na bubog at lalo pang lumala ang sitwasyon nang kailangang umalis ni Sir Nelson patungong abroad. O paano, Han? Baka malate na ako sa flight ko. Aalis na ako. Mag-iingat ka doon, Han, ha? Tumawag ka kagad pagkababa mo ng eroplano. Oo naman. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. Si Ryan, bantayan mo ng mabuti ang pag-aaral niya. Daddy Nelson, huwag mong kakalimutan yung malaking robot na promise mo sa akin pag uwi mo ha. Hihintayin ko yon. Oo ba, Ryan? Basta't magpapakabait ka sa mami mo habang wala ako. Maliwanag ba? Opo, Daddy. Magpapakabait po ako. Romina, halika rito sandali. Bakit po, Sir Nelson? May iwan muna kayo rito ng 3 buwan na. Sundin mo na lang ang mga utos ni Miranda at mag-iingat ka rito. Opo, Sir Nelson. Maraming salamat po talaga sa lahat. Mag-iingat din po kayo sa biyahe ninyo. Miranda,
Ipagbibiling ko sa'yo si Romina. Bakit mo pa kailangan ipagbilin sa akin yan? Ako ba ang may bahay dito, Nelson? Ang sinasabi ko lang, huwag mo siyang masyadong papagurin. Bata pa yan at bago pa lang rito. Maging mabait ka naman sa kanya habang wala ako. Ha? Bakit? Kailan ba ako naging masama? Wala akong sinasabing masama ka, Han. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat habang wala ako. Oo na. Heto na ang mga bag mo. Baka maiwan ka pa ng eroplano. Ako nang bahala rito sa bahay at dito sa katulong mo. Mag-focus ka na lamang sa negosyo mo doon. O sige. Iiwan ko ang number ng hotel ko sa mesa. Romina, kapag may kailangan o kaya may problema, tumawag ka lang kagad sa akin, ha? Sige po, sir. Tatandaan ko po yan. Dami pa sinasabi. Sige na, Han. Umalis ka na. At baka ma-traffic ka pa. At maiwan ka ng eroplano. O sige, alis na ako. Bye, Han. Bye, Ryan. Bye, Daddy Nelson! Habang nakatayo ako, Panyero, sa pintuan at nakatingin sa umalis na kotse ni Sir Nelson, para bang pinipiga ang puso ko sa kaba. Hindi pa man ganap na nakakalayo ang kotse, naramdaman ko na kagad ang pagbabago sa paligid. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan sa kalsada? Ha? Wala po, ma'am. Papasok na po ako sa loob para maglinis. Talagang papasok ka? Dahil wala na ang tagapagtanggol mo. Ma'am? Narinig mo naman siguro sinabi ng amo mo, hindi ba? Ako ang bahala rito sa bahay. Kaya simula ngayon, sa akin ka lang makikinig. Huwag na huwag mong maiisip na makakapagsumbong ka pa sa kanya habang wala siya. Ha? Wala na si Daddy Nelson. Yari ka ngayon sa mami ko. Pangit na katulong. Pangit! Manahimik ka nga dyan, Ryan. At ikaw, Romina, kumuha ka ng basaan at walis. Linisin mo ang buong bahay ngayon din. Opo, Ma'am Miranda. Gagawin ko na po kagad. Dito na nga nag-umpisa ang tunay kong kalbaryo. Pagkaalis pa lang ni Sir Nelson, tuluyan ang tinanggal ni Ma'am Miranda ang kanyang maskara. Wala na ang mabait niyang pagpapanggap at naiwan akong mag-isa sa kamay ng isang taong galit na galit sa aking pagkatao. Aray, ma'am! Bakit niyo po ako sinampal? Ang bagal-bagal mong kumilos eh. 4:00 pa lang ng umaga, dapat gising ka na. At nakatapos ka ng magluto ng almusal. Ma'am, kakagising ko lang po. Nakahanda na po yung sinaing at iluluto ko na po ang ulam. Ba't sasagot ka pa? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Nagpapaawa ka lang kay Nelson. Kaya kanya dinala rito. Akala mo magiging prinsesa ka rito sa bahay ko? Ha? Pwes, nagkakamali ka. Hindi po, ma'am. Pumasok po ko rito para magtrabaho ng maayos at makatulong sa inyo. Manahimik ka. Mula ngayon, ikaw ang maglalaban ng lahat ng maruruming damit gamit ang kamay mo. Magpupulas ka ng buong bahay at mag-aalaga kay Ryan. Mami, ayaw po ako bigyan ng katulong na yan ng Diyos. Pukpukin niyo nga po yung ulo niyan. Narinig mo ba ang anak ko? Pagalawin mo yung mga kamay mo. Kapag hindi pa nakahanda ang almusal sa mesa sa loob ng 10 minuto, ipapakain ko sa'yo ang basahang yan. Opo, Ma'am Miranda. Gagawin ko na po ngayon din. Huwag niyo na po akong sasaktan. Tandaan mo to, Romina. Walang magtatanggol sa'yo rito. Ako ang masusunod sa bahay na to habang wala si Nelson. Ha! Pangit na katulong. Takot sa mami ko. Bebe! Hawak-hawak ko ang namumula kong pisngi habang patuloy na pumapatak ang aking mga luwa sa sahig ng kusina. Doon ko napagtanto, Panyero, ang tahanang akala ko'y magliligtas sa akin sa hirap, ang siya pa palang magiging kulungan ng aking dusa at pagtitimpi. Lumipas ang 2 araw, Panyero, na halos hindi ako nakakatulog sa dami ng trabaho. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mga mueble sa sala,
Biglang tumunog ang landline. Akala ko ay ito na ang pagkakataon ko para makahingi ng tulong. Hello po? Sir Nelson? Aray, ma'am! Aray! Akin na nga yung telepono. Bitiwan mo. Tumabi ka dyan. Nasasaktan po ako, ma'am! Nasasaktan po ako! Tumahimik ka. Subukan mong gumawa ng ingay. At tatamaan ka talaga sa akin. Hello, Han? Sorry. Ako to si Miranda. Kararating ko lang galing ako sa kusina kaya medyo natagalan bago ko nasagot. Han, kumusta kayo dyan? Si Romina ba yung unang sumagot? Gusto ko sana siyang makausap at kumustahin. Kung nakapag-adjust na siya sa bahay. Oo. Siya nga ang unang sumagot pero nagmamadali eh. Busy yata. Naglilinis kasi siya ng banyo sa taas at marami pang ginagawa. Ayoko naman siyang istorbohin sa trabaho niya. Ganun ba? Kumusta naman siya dyan? Hindi ba siya nahihirapan sa mga gawain? Nako, napakasipag nga ng batang yun, Han. Maayos na maayos ang lagay niya rito. Masayang masaya nga siya kasi nakakakain siya ng 3 beses sa isang araw kung minsan ay sobra pa. Huwag ka na mag-alala sa kanya. Mag-focus ka na lang sa negosyo mo dyan sa abroad. Mabuti naman kung ganun. O sige, Han. Sabihin mo na lamang sa kanya na tumawag ako at mag-iingat siya. Mag-iingat din kay ni Ryan, ha? Bababa ko na to at may meeting pa ako. O sige, Han. Mag-iingat ka rin dyan, ha? I love you. Napakalakas din naman talaga ng loob mong sumagot ng telepono, ano ah? Ma'am, gusto ko lang po namang kumustahin si Sir Nelson at sabihin ang totoong nangyayari rito. Ano? Ha? Magsasabi ka ng totoo? Akala mo ba paniniwalaan ka niya? Isang tawag mo lang sa kanya. Sisiguraduhin kung sa kalsada ka pupulutin nang walang kahit na piso. Ma'am Miranda, pakiusap po. Huwag niyo naman po akong ipatapon sa labas. Wala na po akong ibang pupuntahan eh. Pwes umayos ka. Mula ngayon, bawal mong hawakan o lapitan ang telepono. Kapag narinig ko sumagot ka uli nito o nakipag-usap ka kay Nelson, hindi lang sampal ang aabuti mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Sige na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Doon ka sa banyo sa itaas. Linisin mo yon hanggang sa kumintab ang sahig. Bilisan mo! Tuluyan ang naputol. Ang tanging tali ng pag-asa na humahawak sa akin, panyero. Narinig ko mismo kung paanong nagsinungaling si Ma'am Miranda kay Sir Nelson habang ako ay nanginginig sa takot sa tabi niya. Mula sa araw na yon, naging bilanggo na ako sa sarili naming tahanan. Walang boses, walang kakampi, at walang paraan para makahingi ng tulong sa labas. Lumipas ang 2 linggo, panyero, na mas lalong sumahol ang pagtrato sa akin sa bahay. Araw-araw akong puyat, pagod, at kulang sa pagkain. Naging libangan na rin ni Ma'am Miranda ang bantayan ang bawat galaw ko. Lalo na tuwing nagbabibrate o tumutunog ang landline. Hoy, Romina! Itigil mo muna yung paghuhugas mo ng plato at makinig ka sa akin. Bakit po? Ano po yun, Ma'am Miranda? Tumawag si Nelson kaninang madaling araw nang tulog ka pa. Sinabi niyang tatawag daw siya uli ngayong tanghali para kumustahin ka. Talaga po? Pwede ko po siyang makausap kahit sandali lang po. Nagpapatawa ka ba? Nagbabantay ako sa tabi ng telepono. Kapag tumunog yan, ako lang ang sasagot. Ma'am, pakiusap po. Gusto ko lang po talaga makausap ang amo ko. Subukan mo lang lumapit sa sala habang kausap ko siya. Kapag narinig ko sumagot ka o gumawa ng kahit na anong ingay, hinding-hindi ka makakakain ngayong araw na ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Oh, ayan. Tumatawag na siya. Huwag kang lalabas dito sa kusina, ha? Subukan mo lang. Hello, Han? Oh, napatawag ka uli.
Kaka-break lang kasi ng conference namin dito eh. Gusto ko lang siguraduhin kung kumusta na si Romina. Nakausap mo ba siya tungkol sa itinawag ko kanina? Nakuhan, oo naman. Kakakausap ko lang sa kanya bago ka tumawag. Sinabi ko sa kanyang nag-aalala ka sa kanya. Pwede ko ba siya makausap ngayon? Gusto ko lang marinig ang boses niya at tanungin kung nakakakain ba siya na maayos dyan. Syempre naman. Ano ka ba, Nelson? Nakakain siya ng maayos dito. Ang totoo nga niya, kakatapos lang niya kumain. Pagod din kasi sa paglilinis kaya pinagpahinga ko muna pagkatapos niyang kumain. Ayoko naman siyang istorbohin habang nagpapahinga siya. Ganun ba? O sige. Wag mo nang istorbohin. Basta, sabihin mo na lang sa kanya na tumawag ako at mag-iingat siya palagi dyan, ha? Makakarating, Nelson. Huwag ka mag-alala. Alagang-alaga ko ang katulong mo rito. Basta tulad ng palagi kong sinasabi sa'yo, mag-focus ka lang dyan sa trabaho mo at ako ang bahala sa kanya. I love you. I love you too. O sige, Han. Kayo rin ni Ryan, ha? Mag-iingat kayo dyan. Bababa ko na tong telepono. Ma'am, bakit po nagsinungaling kayo kay Sir Nelson? Bakit niyo po sinabing nakakakain ako ng maayos samantalang kaninang umaga pa po ako walang kain? Dahil sa bahay ko, ako ang batas. Akala mo ba, maliligtas ka ng tawag na yan? Magsipag ka dyan kung ayaw mong hanggang bukas ka magutom. Napahawak na lamang ako sa kumakalam kong sikmura, panyero. Habang patuloy na pumapatak ang mga luha ko. Masakit na malaman mong nag-aalala sa'yo ang amo mo mula sa malayo. Pero pader ng kasinungalingan at pagmamalupit ang nakaharang sa inyong dalawa. Samantala, 12:00 na ng hating gabi. Sigurado akong tulog na si Ma'am Miranda at Ryan sa kani-kanilang kwarto. Dahil sa matinding gutom at takot, naglakas loob akong gumapang palabas ng maliit kong higaan para pumunta sa sala. Ito na lang ang tanging pagkakataon kong makatawag kay Sir Nelson. Panginoon ko, pakiusap po. Tulungan niyo po akong makatawag nang hindi po ako maririnig ni Ma'am Miranda. Diyos ko. Sir Nelson, sagutin niyo po ang telepono. Kailangan ko na po makahingi ng tulong sa inyo. Hello. Sino to? Bakit napatawag ka ng hating gabi? Sir Nelson, ako po to si Romina. Sir, tulungan niyo po ako. Nagsisinungaling po si Ma'am Miranda sa inyo. Anong ginagawa mo riyan sa telepono ng hating gabi? Ma'am Miranda? Ma'am, pakiusap po. Walang hiya ka! Nagtangka talaga magsumbong kay Nelson, ha? Habang natutulog kami? Ma'am, pakiusap po. Nasasaktan po ako. Ma'am! Huwag niyo po akong sabunutan. Masakit po. Talagang sasaktan kita. Akala mo ba'y maiisaan mo ko? Akala mo ba natutulog ako na maimbeng habang nagpaplano ka ng kabuktutan mo sa bahay ko? Hello, Miranda, Romina. Ano ba nangyayari dyan sa inyo? Hello! Magmamalinis ka pa, ha? Hindi po ako nagmamalinis. Sinabi ko lang po ang totoo kay Sir Nelson. Dahil di ko na po kaya ang ginagawa niyo sa akin rito. Hindi mo kaya. Nagre-rebelde ka na ngayon. Nagmamarunong ka na. Gutom na po talaga ako. Araw-araw niyo po akong pinapalo at minumura. Tao rin naman po ako, ma'am. Pweh! Huwag mo akong madaan-daan sa pag-iyak-iyak at sa patao-tao mo na yan. Dahil sa ginawa mong ito, sisiguraduhin ko magsisisi ka na pumasok ka pa sa buhay namin ni Nelson. Patawad po, Ma'am Miranda. Huwag niyo na po akong saktan. Pakiusap po. Tumahimik ka! Doon ka sa labas! Ma'am Miranda, wag po! Ma'am Miranda! Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at galit habang kaladkad-kaladkad ako ni Ma'am Miranda sa dilim. Huling-huli ako sa aking pagtatangka
At alam kong ang kaunting pag-asa kong makaligtas ay tuluyan ang nadurog ng gabing yon. Pasok! Pumasok ka dyan sa loob! Aray, ma'am! Pakiusap po, wag po dito sa bodega! Napakadilim po dito at dami pong alikabok at mga sirang gamit! Nararapat lamang sa iyan. Masyado kang mayabang at nagtangka ka pang magsumbong kay Nelson. Mula ngayon, dito ka na matutulog. Ma'am, pakiusap naman po. Wala man lang pong ilaw o higaan dito. Malamig po. Tapos may mga daga pa po sa sulok. Aray ko! Ma'am, bakit niyo po ako binuhusan ng malamig na tubig? Para magising ang utak mo. Para matuto kang gumalang sa akin. Basang-basa ka ngayon. Tignan natin kung makapagsumbong ka pa sa ginaw mo. Huwag ka na nga magdrama dyan, Romina. Walang kain-kain ngayong gabi. Magtiis ka dyan sa dilim, kasama ng mga daga. Ma'am Miranda! Ma'am, pakiusap po, wag! Ma'am! Huwag niyo po akong iwan dito! Ma'am! Buksan niyo po itong pinto! Maawa po kayo sa akin! Napaupo na lang ako sa basang simento ng bodega habang yakap-yakap ang sarili ko sa matinding lamig. Walang pagkain, basang-basa ang damit at nakakulong sa gitna ng dilim at alikabok. Doon ko naramdaman ang sukdulang kalupitan ng mga taong walang ni katitig na awa sa kanyang kapwa. Samantala, umaga na nang buksan ni Ryan ang pinto ng bodega. Akala ko ay papakainin na ako o papalabasin para magtrabaho. Ngunit mas matinding sakit sa puso ang dala ng batang yon sa akin. Ryan! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ginugupit ang mga damit ko? Tignan mo to, katulong! Ginupit-gupit ko yung lumang bag at mga damit mo. Nadala mo galing sa probinsya. Ryan, pakiusap, itigil mo na yan. Yan lang ang tanging mga damit na naiwan sa akin ng nanay ko bago siya mamatay sa Gimaras. Pakialam ko sa nanay mo. Patay na yun eh. Ginupit ko to kasi ayaw mo akong gawa ng homework ko kagabi. Ang sariling damit mo nga inayos ko at nilaban. Bakit kailangan mo sirain ang mga gamit ko? Napakasama naman ang ugali mong bata ka. Sinong sinasabihan mo masama ang ugali, ha, Romina? Ha? Bakit mo dinuduro ang anak ko? Ma'am Miranda, tignan niyo po ang ginawa ni Ryan. Ginupit-gupit niya po lahat ng damit at mga gamit ko. Pamana pa po sa akin ng nanay ko to. Akala ko naman kung ano na. Damit lang naman pala na mukhang basahan yan. Deserve mo yan dahil matigas ang ulo mo. Ma'am, pakiusap naman po. Wala na nga po ako natitirang gamit tapos hahayaan niyo pa po ang anak niyo na sirain ng mga to. Huwag mo akong sinisigaw-sigawan dito sa bahay ko, ha? Magpasalamat ka nga. At binibigyan ka pa namin ng tirahan dito. Ryan, anak, halika na sa loob. Kumain ka na ng almusal. Hayaan mo siya dyan. Be! Basahan na lang ang damit mo ngayon. Pangit na katulog. Napaluhod na lang ako sa alikabok habang hawak-hawak ang mga pera-perasong tela ng damit ng aking namatay na ina. Doon ko napagtanto na hindi lang katawan ko ang gustong durugin ni Ma'am Miranda at ng kanyang anak, kundi pati na ang natitira kong dangal at alaala sa aking pamilya. Samantala, lumipas pa ang 3 araw na nakakulong pa rin ako sa bodega. Habang nagkakalkal ako sa mga lumang kahon sa basura sa sulok para maghanap ng makakain o pampalipas oras, may nahanap akong isang lumang keypad phone na itinapon na pala roon. Diyos ko. Salamat sa Diyos. May konting battery pa to. Baka may natitira pang pang-emergency load tong SIM card na nakasaksak. Ano ba number yun? Please, Sir Nelson, sagutin niyo po ang tawag ko.
Kailangan ko na pong makalabas dito bago pa ako tuluyang mamatay sa gutom. Mami! Mami! Pumunta ka rito, bilis! Bakit, Ryan? Ano nangyayari dyan? Nakikita ko po sa CD ng bodega. May hawak po na cellphone ng katulong. Tumatawag po uli. Ano to? Saan mo nakuha yung telepono na yan, Romina? Akin na yan! Ma'am Miranda, wag po! Pakiusap po! Akin na sabi yan eh! Aba? Nagtangka ka na naman pala tumawag kay Nelson, ha? Napakagaling mo talaga! Ma'am, huwag niyo pong sirain! Lumang cellphone lang po yan na nahanap ko dyan! Huwag niyo pong sirain! Aba? Magnanakaw ka rin pala eh. Hindi ka na sinungaling. Magnanakaw ka pa. Hindi po ako magnanakaw. Gusto ko lang po talaga makahingi ng tulong kay Sir Nelson. Dahil di niyo po ako pinapakain dito. Tumahimik ka! Dahil sa ginawa mong ito, sisiguraduhin kong kahit lumang gamit dito sa bodega, hindi mo na mahahawakan. Ha ha! Basag ang cellphone ng katulong. Magsusumbong ka pa, ha? Ryan, lumabas ka nga riyan. At ikaw naman, Romina. Magdusa ka lalo dyan sa dilim. Napatingin na lang ako sa mga durog na piraso ng plastik at salamin ng cellphone sa semento. Ang huli kong maliit na pag-asa na makahingi ng tulong at makalabas sa bodega ay tuluyan ang nadurog kasabay ng teleponong yon. Samantala, lumipas ang mga araw na panay munting sulyap lang ng araw sa siling ang nakikita ko. Doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit at takot na hindi ko mailabas sa harap nila. Nay! Nay, miss na kita. Bakit mo agad ako iniwan? Kung nandito ka lang sana, Nay. Hindi ako magdurusa ng ganito. Panginoon ko, pakiusap po. Ingatan niyo po ako dito, Panginoon. Wala na po akong ibang kakampi kundi kayo na lang po. Sana po ay ligtas si Sir Nelson sa biyahe niya. Sana po makauwi na siya agad mula sa abroad. Siya na lang po ang tanging pag-asa kong makalabas dito sa impyernong to. Panginoon, kayo na lang po ang aking sandigan. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako maging matatag. Kakayanin ko pa to. Konting taste na lang, Romina. Babalik din si Sir Nelson. Ililigtas ka rin niya. Hoy, Romina! Tumahimik ka nga dyan sa loob! Rinig na rinig ko yung kaarte at pag-iyak-iyak mo dito sa labas! Opo, ma'am. Patawad po. Matulog ka na dyan. Dahil bukas na madaling araw, napakaraming pang lalaban at lilinisin sa bahay. Kaya't magpatulog ka! Pinunasan ko ang mga luha ko, panyero, gamit ang basang manggas ng aking damit. Kahit pumapatak ang luha ko gabi-gabi sa lamig at gutom, pinilit kong magpakatatag. Naniwala ako na darating ang araw na babalik si Sir Nelson at ang katotohanan ay tuluyan ding lalabas. Matapos ang 3 buwang matinding dusa at pagkakulong ko sa bodega, dumating din ang araw na matagal kong ipinagdasal. Narinig ko mula sa labas ang pamilyar na busina ng kotse ni Sir Nelson. Nakarating na siya galing sa abroad. Hello, Miranda! Ryan! Nandito na ako! Ay, Han! Welcome back! Diyos ko! Miss na miss ka na namin ni Ryan. Kumusta naging biyahe mo, ha? Maayos naman. Medyo napagod lang sa haba ng flight pero successful lang ginawa nating expansion ng negosyo doon. Daddy Nelson,
Binili mo ba ako ng maraming laruan galing dun sa abroad? Aba, syempre naman, Ryan. Kinuha ko ang lahat ng hinihingi mong robot at sasakyan. Naroon, nasa loob ng bagahe sa kotse. Naku, Han, nagkabala ka pa talaga. Sige, halika na sa sala. Ipagtitimpla kita ng mainit na kape. Para makapagpahinga ka. O sige, Han. Salamat. Pero teka, nasan nga pala si Romina? Nagtataka ako kasi hindi ba lang siya lumalabas para sumalubong o tulungan ako sa mga gamit ko. Si Romina ba? Ano kasi, Han? Nasa kwarto na siya ngayon. Nagpapahinga. Nagpapahinga na. Naku, baka masama ang pakiramdam. Ganun na nga. Medyo nilalagnat kasi siya at masama ang pakiramdam simula pa kahapon. Kaya sinabihan ko na muna na magpahinga sa kwarto at huwag muna magtatrabaho buong araw para hindi lumala ang sakit niya. Ganun ako mag-alala sa kanya. Ganun ba? Mabuti naman. Ano kaya kung puntahan ko muna siya sa kwarto para kumustahin? Nagdala kasi ako ng mga gamot at konting pasalubong para sa kanya galing abroad. Wag na, Han, wag na. Baka nakakahawa ang sakit niya. Mahirap na at baka mahawa ka pa. Dito ka na muna sa couch natin. Ako na lang ang mag-aabot sa kanya mamaya kapag gising na siya. Nakakahawa? Aba, Miranda, titignan ko lang naman kung maayos ang lagay niya. Bakit tila ayaw mo kung papuntahin sa kanya? Nag-aalala lang naman ako sa kalusugan mo, Han. Kakagaling mo lang sa biyahe. Tapos magkakasakit ka pa rito. Hindi, Han. Ilang buwan ko rin siyang hindi nakita at nakausap sa telepono. Pupuntahan ko siya sa kwarto niya ngayon din. Habang nakadikit ang tenga ko sa pinto ng bodega, narinig ko ang bawat salita at alibay ni Ma'am Miranda. Ngunit sa pagkakataong to, hindi napigilan ng kanyang mga palusot ang kagustuhan ni Sir Nelson na mahanap ako. Teka, bakit wala siya sa kwarto niya? Nasaan ba talaga siya, Miranda? Teka, ano yun? Bakit parang may naririnig akong umiiyak sa bodega? Bakit nakalaki to? At may umiiyak ka sa loob? Diyos ko! Romina! Romina, ikaw ba yan? Sir Nelson, salamat po dumating na kayo. Akala ko po hindi niyo na ako mababalikan. Romina, bakit nandito ka sa bodega? Tsaka bakit basang-basa ang damit mo? At bakit puro alikabok ang katawan mo? Napakadumi mo! Sir, pakiusap dahan-dahan lang po. Masakit po ang buong katawan ko. Diyos ko! Ano itong mga pasa sa braso at mukha mo? Tsaka bakit napakapayat mo? At puro sugat ang balat mo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Ma'am Miranda po, Sir Nelson. Mula po nung umalis kayo patungong abroad, ikinulong niya po ako dito sa bodega. Ano? Ikinulong ka niya rito? Opo. Pinagkaitan po niya ako ng pagkain. Binubuhusan po ako ng malamig na tubig. At pinagmamalupitan po nila ni Ryan araw-araw. Pinutol po nila ang linya para hindi po ako makatawag sa inyo. Diyos ko. Ano ito? Patawarin mo ko, Romina. Patawarin mo ko. Iniwan kita sa kamay ng demonya na yun. Akala ko, maayos ang lagay mo rito. Sir Nelson, ginawa ko po ang lahat para magtiis. Kasi alam ko pong babalik kayo. Tumayo ka dyan, Romina. Ilalabas kita rito ngayon din. Haharapin natin ang babaeng yon. Walang hiya siya. Hawak-hawak ako ni Sir Nelson habang naglalakad kami pabalik sa loob ng bahay. Ang awa at ang matinding galit sa kanyang mga mata ay sapat na para malaman kong katapusan na ng mga kasinungalingan ni Ma'am Miranda. Miranda! Miranda, lumabas ka riyan! Harapin mo ako ngayon din! Ano ka ba naman, Nelson? Bakit ka ba sumisigaw? Nagulat kami ni Ryan sa'yo. Anong bakit ako sumisigaw, ha? Tignan mo tong dinala ko mula sa bodega. Tignan mo si Romina! Si Romina, sinabi ko naman sa'yo masama ang pakiramdam niya. Kaya dinala ko muna siya doon para hindi siya makahawa. Tumahimik ka na sa mga palusot mo, hayop ka.
Bakit nakalak ang bodega mula sa labas? At bakit napakarami niyang pasa sa muka, leeg at mga braso? Ang dami rin niyang sugat. Yan ba? Mangyaring nahulog kasi siya sa hagdan nung isang araw habang nagbubuhat ng basahan. Sinabihan ko na kasing mag-iingat pero matigas ang ulo niya. Hindi po ako nadapa, Sir Nelson. Sinasampal, sinasapunutan, at sinasaktan po ako ni Ma'am Miranda. Tapos itong huli, pinagpapalo niya po ako ng walis. Nung nahuli niya po akong tumatawag sa inyo, binuhusan din po niya ako ng malamig na tubig. O ano? Ha? Narinig mo yon? Hayop ka. Nanginginig ako sa'yo. Nagsisinungaling ka pa rin sa harap ko. Matapos mong ikulong at gutumin ng tao ng 3 buwan. At mas maniniwala ka pa sa katulong na yan kaysa sa akin? Aba Nelson, ilang taon tayo magkasama? Bakit mas paniniwalaan mo pa ang batang yan? Na 3 buwan mo pa lamang kakakilala. Dahil nakikita ng 2 mga mata ko ang ebidensya ng kalupitan mo sa kanya. Grabe ka. Ang payat-payat niya at nanginginig sa takot habang nagsasalita sa harapan mo. Dahil ba sa katulong na yan? Ha? Sisirain mong pamilya natin, Nelson? Sino ba talaga ang rumina na yan sa'yo, ha, Nelson? Sabihin mo nga sa'kin, bakit napaka-espesyal niya sa'yo? Para sigaw-sigawan mo ako ng ganyan. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa buong sala habang nakatayo ako sa gitna nila. Huling-huli na si Ma'am Miranda sa kanyang mga ginawa. Ngunit nagmamatigas pa rin siya at ibinabato ang kasalanan sa akin. Hanggang sa maipit na si Sir Nelson sa kanyang sariling lihim. Samantala, ng mga sandaling yon, nakatayo kaming lahat sa sala. Galit na galit si Ma'am Miranda at pilit na pinagmumukhang masama si Sir Nelson dahil sa pagtatanggol niya sa akin. Doon na nga tuluyang sumabog ang katotohanang matagal na niyang itinago. Anak ko si Romina Miranda! Anak ko siya! Ano ka mo? Anak mo? Anak mo ang katulong na yan? Sir Nelson, ano pong sinasabi niyo? Tunay niyo po kong anak? Oo, Romina. Yun ang katotohanan. Ako ang tunay mong ama. Anak kita sa nanay mo nung nasa Gimaras pa ako nung kabataan ko. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin kagad? Bakit pinalabas niyo po na kasambahay ako rito? Yun na nga. Patawarin mo ko, Romina. Nakiusap ang nanay mo sa akin bago siya mamatay. Nakunin kita at alagaan. Pero, naduwag ako. Natakot akong sabihin kagad sa iyo at kay Miranda dahil alam kong magagalit siya. Pero hindi ko naman inakalang ganyan pala katindi ang gagawin niyang kalupitan sa iyo habang ako'y wala rito. Hayop ka. Sinasabi ko na nga ba? Niloko mo ko. Pinalabas mo simpleng katulong lang ang batang yan na galing ng probinsya. Pero anak mo pala sa ibang babae. Napakasama ng ugali mo. Mas masama ka, Miranda. Pinalaki mo yung anak mo ng bastos at pinagmalupitan ninyo ang sarili kong dugot laman. Ginawa niyo siyang alila sa sarili kong bahay. Hindi ko matatanggap to. Kaya pala napakalabot ng puso mo sa kanya. Kaya pala palagi mo siyang itinatanong sa telepono. Wala ka nang kailangan tanggapin, Miranda. Dahil hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa anak ko. Para akong tinanggalan ng saksak sa aking dibdib nang marinig ko mula mismo sa bibig ni Sir Nelson na siya pala ang aking tunay na ama. Habang umiiyak ako sa gitna ng sala, nakikita ko ang matinding galit at inggit sa muka ni Ma'am Miranda dahil nalaman niya na ang pinagmalupitan niyang katulong ay ang tunay na dugot laman ng kanyang partner. Walang hiya ka, Nelson. Niloko mo ako. Ginawa mo akong tanga sa sarili kong bahay. Huwag ka nang magmalinis pa, Miranda. At mas walang hiya ka dahil itinapo mo sa bodega at pinagkaitan ng pagkain ang anak ko. Paano ka hindi pagmamalupitan ng batang yan?
Ang akala ko katulong lang siya. Yung pala, ibabahagi mo sa kanya ang lahat ng meron ka. Dahil karapatan niya yun. Anak ko si Romina. At ipapaalala ko lang sa iyo, Miranda. Hindi tayo kasal. Walang legal na papel na nag-uugnay sa iyo sa mga ari-arian ko. Ano? Anong sinasabi mo? Nagsama tayo ng 5 taon, Nelson. Wala man lamang akong makukuha na kahit ano. Wala. Nakapangalan sa akin ang bahay na to at ang mga sasakyan at ang lahat ng negosyo. At dahil di tayo kasal, si Romina, bilang biological child ko, ang solo at legal na tagapagmana ng lahat ng meron ako. Hindi ako papayag. Hindi ba kukuha ng batang yan para sa amin ni Ryan? Lalabanan kita sa korte, Nelson. Lalabanan kita. Magdedemanda ako! Sige, magdemanda ka! Tignan natin kung anong korte ang kakampi sa'yo kapag ipinakita ko ang mga pasa ni Romina at ang mga litrato ng bodega kung saan mo siya ikinulong. Child abuse at frustrated murder ang ikakaso ko sa'yo. Mami, natatakot ako. Ayoko pong mapunta ka sa kulungan, Mami. Magsama kayo ng anak mo sa labas. Magsisisi ka sa ginawa mong ito sa akin, Nelson. Tandaan mo to. Magsisisi kayong dalawa. Doon naging malinaw sa akin kung bakit ganun na lamang ang galit at inggit ni Ma'am Miranda sa akin. Nalaman niyang wala pala siyang hawak na kahit na anong papel o karapatan sa yaman ni Papa Nelson. At ang anak sa labas na pinagmalupitan niya ang siyang may hawak ng bukas ng kanilang pamilya. Samantala, matapos ang matinding sigawan sa sala, pumasok na si Papa Nelson sa kwarto ni Ma'am Miranda para ibigay ang kanyang huling desisyon. Nakatayo ako sa pintuan habang nakikita kong nag-iimpake sila ng kanilang mga gamit. Binibigyan kita ng 2 araw, Miranda, upang mag-impake ka ng mga gamit ninyo ni Ryan. At lumayas kayo sa bahay ko. Pinapalayas mo talaga kami, Nelson? Pagkatapos ng 5 taon na pagsasama natin? Ipagpapalit mo kami sa anak mo sa labas? Hindi ko ito tolerate ang isang kriminal sa bahay ko. Ang ginawa mo kay Romina ay pang-aabuso at hindi ko yun mapapatawad kailanman. Saan mo kami pinapupunta ni Ryan? Paano ang pag-aaral ng bata? Paano ang buhay namin? May mga kamag-anak ka sa probinsya. Doon kayo pumunta. Susustentuhan ko si Ryan para sa pagkain at pag-aaral niya. Pero ikaw, ayoko nang makita ka pa rito sa buhay ko. Pa, sigurado na po ba kayo sa desisyon nyo? Oo, Romina. Desidido na ako. At dadaling kita sa ospital ngayon din para maipagamot at maipasuri sa doktor ang lahat ng pasa at sugat mo. Gagamitin natin ang medical certificate kapag nagsampa tayo ng kaso laban sa kanya. Ganon. Desidido ka talagang ipakulong ako, Nelson. Tignan natin. Magsisisi ka sa ginagawa mo sa amin. Ikaw ang magsisisi sa mga ginawa mo sa anak ko. 1 oras mula ngayon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa sala. Halika na, Romina. Ihanda mo ang sarili mo at pupunta na tayo sa ospital. Opo, Pa. Maraming salamat po sa pagtatanggol sa akin. Hindi pwedeng matapos na ganito lang to. Hindi ako papayag na makuha mo lahat ng yaman ni Nelson, Romina. Hindi ako makakapayag. Mami, natatakot ako. Sana po tayo titira ngayon. Huwag kang mag-alala, Ryan. Bago tayo umalis sa bahay na to, sisiguraduhin kong hindi rin magtatagumpay ang katulong na yan. May kilala akong tatapos sa buhay niya. Habang inaalalayan ako ni Papa Nelson palabas ng bahay, papuntang ospital, hindi ko namalayan ang masamang titig ni Ma'am Miranda mula sa aming likuran. Ang matinding galit at inggit sa kanyang puso ang nagtulak sa kanya na maghanap ng mas madilim na paraan
para tuluyang sirain ang aking buhay. Habang ginagamot ang mga sugat ko sa Ospital Panyero, kasama si Papa Nelson, patagong naglakbay si Ma'am Miranda papunta sa isang liblib at madilim na baryo. Dala ang matinding inggit at galit. Hinanap niya ang kubo ng isang kilalang mangkukulam na si Biyang. Magandang gabi po. Kayo po ba si Aling Biyang? Ako po yung tumawag sa inyo kaninang hapon. May tumuloy ka, Miranda. Huwag kang matakot sa kadiliman ng kubo ko. Amoy na amoy ko kagad ang galit at pagnanasa mong magiganti habang naglalakad ka pa lamang sa daan. Tama po kayo, Aling Biyang. Puno po ako ng galit at puot. May isang batang babae na nagngangalang Romina ang sumisira sa buhay ko at nang aagaw ng lahat ng ari-arian na para sa amin ng anak ko. At gusto mong tulungan kitang alisin siya sa landas mo. Tama ba? Ganun na nga po. Gusto kong magdusa siya. Gusto kong patayin niyo siya sa pinakamaitim at pinakamasakit na paraan para wala siyang makuwang nising ko sa yaman ng partner ko. Meron ka pang dalang personal na gamit o bagay na nagkaling sa katawan ng batang iyon. Kailangan ko yon para maikabit ang sumpa sa kanya. May dala po ako dito. Heto po. Nakuha ko tong suklay niya at ilang hibla ng buhok niya sa lumang bodega bago kami lumaya sa bahay. Magaling, Miranda. Napakagaling. Ang buhok at suklay na ito ang magiging tulay ng kadiliman sa kanyang katawan. Siguraduhin niyo lang po na hindi to malalaman ng partner ko o ng mga doktor. Ayoko pong mahuli ng mga pulis. Huwag kang mag-alala. Ang kulam ko ay kakaiba. Lulutuin ito mga bituka niya mula sa loob. Magsusuka siya ng mga pako, buhok at bato hanggang sa nagutan siya ng hininga. Walang doktor o ospital ang makakakita ng sakit niya sa kahit na anong makina nila. Magkano pong kailangan niyo, Aling Biyang? Kahit magkano po ay babayaran ko kayo. Basta't siguraduhin niyo lamang po na hindi na siya mabubuhay pa. Ihanda mo pera mo, Miranda. Dahil ngayong gabi rin, sisimulan ko na ang ritual na tatapos sa buhay ng anak ng partner mo. Habang payapa akong nagpapahinga sa kama ng ospital at nagpapasalamat sa aking ama, hindi ko naman alam na inilagay na pala ni Ma'am Miranda ang aking pangalan at buhok sa kamay ng isang mangkukulam. Doon na nag-umpisa ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Samantala, habang mahimbing akong natutulog sa malinis na silid ng ospital kasama si Papa Nelson, sa kabilang dako naman ng bayan ay nagsimula na ang maitim na balak ni Aling Biyang gamit ang panalangin sa kadiliman at ang suklay na may buhok ko. Kadiliman ng lupa, espiritu ng galit at dosa, tangkapin niyo ang alay na buhok ni Romina. Aling Biyang, sigurado ba kayong gagana yung ginagawa ninyo? Parang natatakot ako sa mga boses na naririnig ko dito sa kubo mo. Tumahimik ka, Miranda. Ang takot mo ay amoy ng kahinaan. Nagsimula ng ritual. Wala nang pwedeng umurong sa ating dalawa. Bakit niyo po'y tinutusok yung malaking karayom sa ragdal na may buhok ni Romina? Sa bawat tusok ng karayom na to sa puso at tiyan ng manika, mararamdaman ni Romina ang matinding tusok at hapde sa buong katawan niya. Para sa sinasaksak ng paulit-ulit, pagsisimula siyang maghina nang walang kadahilanan. Sige,
Ipagpatuloy niyo pa yan, Aling Biang. Tusukin niyo pa ng tusukin ng napakaraming beses para mas masaktan po siya ng gusto. Tignan pa to, Miranda. Ang itim na kandila ay nag-uumpisa ng maglagis ng dugo. Ibig sabihin, kumakapit na ang kulam sa dugot naman ng batang iyon. Heto na po ang hinihingi niyong bayad. Hawak ko rito ang 50,000 piso na natitira kong pera. Magaling, Miranda. Ngayong gabi, hindi makatutulog ng payapa si Romina. Gigisingin siya ng matinding sakit. Nagigiba sa lahat ng pangarap niya sa buhay. Habang patuloy ang malupit na pagtusok ni Aling Biang sa manika sa gitna ng ritual, bigla kong nagising sa kama ng ospital na hawak ang aking dibdib. Sobrang init, sobrang sakit, at tila ba may libu-libong karayom na pumapasok sa aking katawan. Aray! Diyos ko! Ang sakit! Ano ba itong nangyayari sa akin? Romina, ano nangyayari sa'yo, anak? Bakit ka namimilipit dyan? Pa! Ang sakit po ng tiyan ko! Para pong pinuputol-putol ang mga bituka ko sa loob! Sandali lang at tutulungan kita. Nurse! Doc! Tulong ho ang anak ko! Nasasaktan po ng gusto! Pa! Hindi ako makahinga! May nakabara po sa lalamunan ko! Diyos ko, Romina! Ano to? Bakit nagsusuka ka ng pako at buhok? Pa! Ang ngapdi po! Parang tinutusok ng napakaraming karayom ang puso ko! Sandali lang, ano nangyayari dito? Bakit may mga pako at buhok sa tray? Nurse, kumuha ka kagad ng sedatives at i-check ang vital signs niya. Dok, tulungan niyo po ang anak ko. Bigla na lang po siya nagkaganito. Kahit maayos naman po ang mga laboratory test niya kahapon. Sir Nelson, kumalma po muna kayo. Lalagyan po natin siya uli ng oxygen at gagawa natin ulit ng x-ray ngayon din para makita kung saan galing ang mga pako na yan. Pa! Huwag niyo po akong iiwan! Ang sakit-sakit po talaga! Oh, Romina, dito lang ako. Hindi kita iiwan. Anak, kayanin mo to. Kapit lang, anak. Habang nanggagalaiti sa sakit ang buong katawan ko at nagkakagulo ang mga doktor sa paligid, alam kong hindi na ordinaryong sakit ang dumapo sa akin. Ang itim na kapangyarihan ng kulam ni Aling Biang ay nag-uumpisa ng kainin ang aking buhay. Nararamdaman mo ba yun, Miranda? Ang suklay at buhok ng batang yan, ang mismong kumakabit sa kanyang mga bituka ngayon. Magaling, Aling Biang. Tignan mong manika. Ano to? Anong ginagawa mo sa karayom na yan? Itinuturo ko ang mga pako at kalawang sa dibdib niya. Sa mga oras na ito, tiyak na nagsusuka na yung sinumina ng dugo at buhok kung saan mang ospital siya naroon. Mamatay ka sa sakit, Romina. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Dahil dinala ka ni Nelson sa ospital? Hinding-hindi kay liligtas ng mga doktor doon. At kahit anong gawin nila, mamamatay at mamamatay ka. Masasaktan ka pa, Romina! Masasaktan ka pa! Pipigain ko ang puso mo hanggang sa mawalan ka ng hininga! Dagdagan mo pa, Aling Biang. Tusukin mo pa ang tiyan niya. Babayaran kita ng 50,000 piso kapag tuluyan ng nalagutan ng hininga ang batang yan ngayong gabi rin. Heto pa! Isang batid din tusok para sa kanyang mga bituka! Yan! Tumatalab na talaga. Kitang-kita ko maitim na usok sa manika. Wala nang pag-asa si Romina. Mamamatay siyang namimilipit sa sakit. Wala akong kaalam-alam noon
sa totoong nangyayari. Ngunit sa kabila ng halos 2 araw na sakit na binibigay nila sa akin, hindi nawawala ang pananampalataya ko sa Panginoong Diyos. Panay ang dasal ko sa Kanya. Naniniwala ako na itong paghihirap ko ay merong katapusan. Dok, sabihin niyo nga po sa akin ang totoo. 2 araw niyo na po sinusuri ang anak ko. Pero bakit wala pa rin po kayo maibigay na malinaw na diagnosis? Naiintindihan ko po ang galit nyo. Pero tinignan na natin ang CT scan, X-ray at endoscopy ni Romina. Lumalabas na malinis at walang anumang sugat o pako sa loob ng bituka ng bata. Paano naging malinis? Kakakita lang natin 2 gabi ang nakakalipas na nagsuka siya ng mga kalawanging pako at buhok sa harap niyo mismo. Yun nga po ang hindi natin maipaliwanag scientifically. Normal po ang dugo niya, walang impeksyon at walang anumang bakas ng sugat sa lalamunan niya. Pa, ang sakit-sakit pa rin po ng dibdib at tiyan ko. Parang may pumipiga po sa puso ko ngayon. Anak ko, tigtis na lang. Dok, ano ba? Tulungan niyo naman ang anak ko. Manonood na lang ba kayo habang namimilipit siya sa sakit? Nagbigay na po kami ng pinakamataas na doses ng painkiller at antibiotics sa kanya. Pero hindi nagre-respond ang katawan niya. Sa totoo lang po, Sir Nelson, wala sa medisina ang sagot sa sakit ng anak ninyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Nawawala na ba kayo ng pag-asa? Nagamutin si Romina? Hindi naman sa ganun, sir. Baka mas makabubuting maghanap din kayo ng ibang tulong. Baka hindi na po pang ospital ang sakit na nararanasan ni Romina ngayon. Pa, natatakot po ako. Ayoko pa pong mamatay. Huwag ka matakot, anak. Gagawin ni Papa ang lahat. Kapag ayaw kang gamutin ng mga doktor na to, hahanap ako ng taong makakatulong sa'yo. Doon na na-realize ni Papa Nelson na hindi na simpleng sakit sa katawan ang kumapit sa akin. Habang patuloy na bumabagsak ang katawan ko at naguguluhan ng mga doktor, napilitan siyang maghanap ng ibang paraan para iligtas ako sa tiyak na kamatayan. Samantala, dahil walang makitang sakit ang mga doktor habang patuloy akong namimilipit sa sakit, mabilis akong inilabas ni Papa Nelson sa ospital. Dinala niya ako sa malayo at liblib na baryo upang humingi ng tulong sa isang kilalang albularyo at manggagamot na si Mang Cirilo. Mang Cirilo, pakiusap po. Tulungan niyo po ang anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tuloy kayo, Nelson. Hala, sige. Isakay niyo kagad yung bata rito sa papag at ihiga niyo na maayos. Aray! Aray pa! Ang init-init po ng loob ng tiyan ko. Parang nasusunog po ako. Mang Cirilo, 2 araw na ho siyang nagsusuka ng mga kalawanging pako at buhok. Sabi po ng mga doktor sa ospital, maayos naman po ang laboratory test niya at wala silang makitang sakit sa kanya. Dahil hindi pag-ospital ang dumapo sa anak mo, Nelson. May gumawa sa kanya ng napakaitim na kulam. Kulam? Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Si Miranda ang may gawa nito sa anak ko. Masama at malakas ang espiritong ikinabit sa kanya. Ang buhok at suklay ng bata ang ginamit sa ritual. Kaya diretso sa dugo at bituka niya ang tama. Mang Cirilo, pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Ayoko pa pong mamatay. Masakit na masakit po ang katawan ko. Huwag kang matakot, Iya. Magtiwala ka sa akin at higit sa lahat sa Panginoon. Malakas ang kalaban, aaminin ko yan. Pero hindi ko hahayaang mawalan ng buhay ang isang walang kasalanan katulad mo. Mang Cirilo, gagawin ko ang lahat. Kahit magkano magbabayad po ako sa inyo, iligtas niyo lamang po ang buhay ng anak ko. Hindi pera ang kailangan natin ngayon, Nelson. Kumuha ka ng mainit na tubig at malinis na tela. Sisimulan na natin ang kontra-ritual para tanggalin ang sumpa bago pa tuluyang mawasak ang mga bituka niya.
Habang inihahanda ni Mang Cirilo ang kanyang mga langis at panalangin sa harap ng kandila, naramdaman ko ang huling patak ng lakas sa aking katawan. Doon nag-umpisa ang isang matinding labanan sa pagitan ng kabutihan at ng maitim na kulam ni Aling Biang. Samantala, habang kumikidlat at lumalakas ang hangin sa labas ng kubo, inihanda ni Mang Cirilo ang gagamiting banal na langis, kandila at mga dasal. Nagsimula ang panggagamot habang hawak-hawak ako ni Papa Nelson sa papag. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumabas ka, masamang espiritu! Iwan mong katawan ng batang ito! Pa! Ang init-init po! Para pong sinusunog ang tiyan ko! Pa, tulungan niyo ako! Konting tiis na lang, Romina. Huwag kang bibitaw. Kayanin mo to, anak. Huwag mong labanan ng dasal, Biang! Alam kong naririnig mo ko. Sa ngala ng Panginoong Diyos, bumalik sa'yo at sa nag-utos sa'yo ang lahat ng maitim na sumpa na to. Aray ka! Aray! Ang sakit! Tigilan mo ito! Napakasakit! Sinusunog ang katawan ko! Aling Biang, ano nangyayari sa inyo? Bakit nagdurugo ang ilong at mga mata niyo? Sa kapangyarihan ng liwanag at justisya, pinuputol ko ang ugnayan ng suklay at buhok sa katawan ni Romina. Bumalik ang kulam sa gumawa nito sa ngalan ng Panginoong Diyos na sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Mang Cirilo, nagsusuka na naman siya ng maitim na tubig. Huwag ka matakot, Nelson. Iniluluwala ng anak mo ang lahat ng poison at sumpa na itinanim sa loob niya. Malinis na ang katawan niya. Pa? Parang nawala na po. Nawala na po matinding sakit at init sa tiyan ko. Diyos ko, salamat. Salamat sa Diyos. Romina, ligtas ka na. Magpasalamat tayo sa may kapal, Nelson. Bumalik na sa mismong nag-utos ang buong lakas ng kulam. Mula ngayon, hindi na kayo kailanman magugulo ng babaeng yon. Habang nararamdaman ko ang ginhawa at kapayapaan sa aking katawan sa tulong ni Mang Cirilo at ng Panginoong Diyos, natapos din ang mabilis at maitim na pagiganti ni Ma'am Miranda at mismong kulam na inilaan nila para sa akin ang tuluyang gumanti at sumira sa kanila. Habang unti-unting bumabalik ang aking lakas sa piling ni Papa Nelson, matapos ang matagumpay na panggagamot ni Mang Cirilo sa akin, doon naman pumatak ang pinakamabigat na parusa sa mga taong nagtangkang sumira sa aking buhay. Aling Biang, ano nangyayari sa inyo? Bakit bigla na lamang kayo natumba at nagdurugo ang ilong at tenga nyo? Tumayo kayo riyan! Aling Biang! Bumalik sa atin ang kulam. Napakalakas ng kumabot sa kanya. Pinutol niya ang sumpa. Ano? Hindi maaari to. Ipinaglaban ko 50,000 piso sa inyo para patayin ang batang yon. Gawin mo uli ang ritual. Gawin mo uli ang ritual ngayon din. Aray ka! Napakasakit ng puso ko. Parang tinutusok ng napakaraming pako ang aking buong katawan. Aling Biang! Aling Biang, ano ba? Gumising kayo! Huwag niyo akong iwan dito sa gitna ng dilim! Sumpa! Ang sarili nating sumpa ang tatapos sa atin! Aling Biang! Aling Biang! Patay na siya! Patay na ang mangkukulam! Paano na ako? Aray! Bakit biglang kumirot din ang tiyan ko? Hindi na nga nakaligtas pa si Aling Biang sa sarili niyang maitim na kapangyarihan.
At para naman kay Ma'am Miranda, doon pa lang nag-uumpisa ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa at nakatakdaring singilin siya ng hustisya. Kayo po ba? Si Miranda Gutierrez? Oo, sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Masama ang pakiramdam ko. Ako si Officer Rivera ng local police station. Inaaresto ka namin sa kasong child abuse, serious physical injuries, at frustrated murder batay sa reklamong isinampa ni Mr. Nelson Ilustre. Wag! Wag niyo pong kukunin ng mami ko. Wala po siyang kasalanan. Maawa po kayo sa kanya. Bitiwan mo ako, bata. May warrant of arrest ang mami mo mula sa korte. Ma'am, kailangan niyo na sumama sa presinto ngayon din. Nelson, walang iya ka talaga! Nelson! Pinadakip mo ako sa mga pulis habang masama ang pakiramdam ko! Napakawala mong puso! Ikaw ang walang puso, Miranda. Kasalanan mo ang lahat ng nangyayari sa'yo ngayon. Ipinakulam mo at pinagbalakan mong patayin ang aking anak. Hindi ako makukulong. Wala kayong sapat na ebidensya laban sa akin. May hawak po kami medical reports ng mga pasa at sugat ni Romina, kasama ang mga litrato ng bodega kung saan mo siya ikinulong. Sige na, dali na siya sa patrol. Bitiwan niyo ako! Nelson! Romina! Magsisisi kayong dalawa! Magsisisi kayo! Hindi ko kayo mapapatawad! Habang pilit na isinasakay si Ma'am Miranda sa kotse ng pulis, habang nakapusod, kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit at panlulumo. Ang dating maotoridad na amo ay nakaposas na ngayon sa harap ng maraming tao. Samantala, habang gumugulong ang kaso at imbestigasyon laban kay Ma'am Miranda, dinala naman ako ni Papa Nelson sa aming rest house sa probinsya. Doon ko unti-unting binawi ang aking lakas at kalusugan sa tulong ng pangangalaga ng aking tunay na ama. O anak, humigop ka muna ng mainit na sopas. Ipinagluto kita para magkaroon ka uli ng sigla at magkaroon uli ng kulay ang mukha mo. Maraming salamat po, Pa. Ang sarap-sarap po ng amoy. Masayang-masaya po ako kasi nakakapaglakad at nakakatayo na ako ng maayos nang hindi po ako nahihilo. Patawarin mo uli ako, anak, ha? Kung nalaman ko lang kagad ang ginagawa sa'yo ni Miranda habang nasa abroad ako, hindi ka sana nagdusa ng ganito katindi sa kanyang kamay. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Pa. Ang mahalaga po, nandito na po kayo sa tabi ko at ligtas na po ako ngayon sa masasamang balak nila. Pagkatapos mong gumaling ng tuluyan at matapos sa mga investigasyon, ipapasok talaga kita sa magandang paaralan. Bawiin natin ang lahat ng taon nang nawala sa'yo nung ginawa ka nilang alipin. Mag-aaral po ako na mabuti, Pa. Sisiguraduhin ko pong magiging proud po kayo sa akin at hindi ko po sasayangan yung pagkakataong ibibigay po ninyo. Tutuparin ko lahat ng pangako ko sa nanay mo bago siya namatay. Hindi na kita hayaang maapi o masaktan ng kahit na sino pa. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, Panyero, naramdaman ko ang tunay na kalinga at pagmamahal ng isang ama. Ang mga sugat at pasa sa aking katawan ay dahan-dahang naghilom, kasabay ng pagbabalik ng aking lakas at mga pangarap. Samantala, habang gumugulong naman ang imbestigasyon laban kay Ma'am Miranda, inimbita kami ni Papa Nelson ng imbestigador sa presinto para sa opisyal na paghaharap at pag-record ng aming pinal na salaysay bago tuluyang ilipat ang mga papeles sa prosecutor. Maupo kayo, Mr. Ilustre. Romina, ito na ang kopya ng complaint sheet at sworn statement na pipirma ninyo. Salamat, Officer Rivera. Sigurado na po ba na hindi na makakapagpiyansa ang babaeng yan? Batay sa tindi ng frustrated murder at child abuse na sinampa natin, kasama ang medical legal report ng mga sugat ni Romina, inirekomenda ng prosecutor na walang piyansa
habang nasa detention cell siya. Nelson, Romina! May lakas pa kayo ng loob! Narapin ako rito sa presinto! Pumunta kami rito para siguraduhin pirmado ang lahat ng ebidensya laban sa iyo, Miranda. Diyak ka na babagay sa loob ng selda. Niloloko niyo lang ang mga pulis. Nagsisinungaling ang katulong na yan. Nag-iimbento lang yan ng mga pasa at sugat para makuha ang pera mo, Nelson. Maniwala ka! Hindi ako nagsisinungaling, Ma'am Miranda. May mga litrato ng bodega at may mga pirma ng doktor na nagpatunay sa ginawa mo sa akin. Ang sarili mong galit at inggit ang naglagay sa iyo dyan sa loob. Walang hiya ka. Kung alam ko lang na anak ka pala ni Nelson, sana tinuluyan na kita noon pa sa bodega. Narinig niyo yun, Officer Rivera. Mismo sa harap niyo. Inamin niya masamang balak niya sa anak ko. Tumahimik ka dyan sa loob, Miranda! Huwag ka na magdagdag ng kaso sa sarili mo. Sige na, Mr. Ilustre, pirmahan nyo na ito para maipasok na to kagad sa piskal. Ayan, pirmado ng lahat. Halika na, Romina. Lumabas na tayo rito. Hayaan na natin siya mabulok dyan sa kulungan. Dahil dyan siya nababagay. Nelson! Huwag na akong iwan dito! Nelson! Romina! Mga buwisit kayo! Magsisisi kayo! Habang naiwang nagwawala at kumakalampag sa rehas si Ma'am Miranda sa loob ng selda, naramdaman ko ang matinding ginhawa habang naglalakad kami palabas ng presinto. Dahan-dahan na kumapit ang hustisya sa taong nagpainom sa akin ng dusa. Samantala isang gabi, habang nakaupo kami ni Papa Nelson sa beranda ng aming bahay, biglang lumapit sa aming gate ang batang si Ryan. Malayo na ang itsura niya sa dating mata pobre at paboritong anak ni Ma'am Miranda. Puno ng alikabok ang damit, basang-basa ng ulan at umiiyak. Daddy Nelson! Ate Rubina! Pakiusap po! Tulungan niyo naman po ako! Ryan, bakit ka nandito na mag-isa sa gitna ng gabi? Nasaan ang mga kamag-anak ng mami mo sa probinsya? Iniwan po nila ako sa kanto. Ayaw po nila akong alagaan kasi wala na rin pong imabayad na pera si mami sa kanila eh. 2 araw na nga po akong hindi ko makain. Ako, etong tuwalya, Ryan. Tsaka uminom ka muna ng tubig at magpunas ka ng mukha. Ate Romina, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pag-aapi, panunukso, at pagtatapon ko ng pagkain sa'yo nung nakakulong ka sa bodega. Kasi tinuturuan lang po ako ni Mami na maging masama sa'yo eh. Ryan, alam mo malaki naging kasalanan ng mami mo sa amin. At nadamay ka sa maling turo at pagtrato niya kay Romina. Daddy, gusto ko na po magbago. Sorry po talaga. Ayoko na po bumalik sa probinsya. At ayoko na po maging masamang bata. Pa, bata pa po si Ryan. Walang kasalanan ng bata sa mga maling desisyon at kasamaan ni Ma'am Miranda. Pa, baka pwede naman po natin siyang patuluyin at papag-aralin. Napakabuti talaga ng puso mo, Romina. Sige, Ryan. Patitirahin kita sa isang maayos na boarding school at susustentuhan ko ang pag-aaral mo. Basta't mangako kang magpapakabait, mag-aaral lang mabuti at magbabago ka na. Maraming salamat po, Daddy Nelson. Maraming salamat po. Ate Romina, hindi ko na po ulitin yung mga ginawa ko noon. Sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan ko sa kamay ni Ma'am Miranda at Ryan, pinili ko pa rin na magpatawad. Dahil na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang paghihiganti sa kapwa, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa galit ng nakaraan. Sa kabilang banda, bago ibaba ang huling hatol ng korte,
humingi ako ng pahintulot kay Papa Nelson na bisitahin si Ma'am Miranda sa kulungan ng munisipyo. Nais ko siyang harapin ng mata sa mata nang walang takot o galit sa aking dibdib. Anong ginagawa mo rito, Romina? Pumunta ka ba rito para pagtawanan ako at ipagmayabang na nakuha mo ng lahat ng gusto mo? Pumunta po ako rito para bisitahin ka at sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Ano? Pinapatawad? Ha! Huwag mo akong kaawaan. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Hindi ko to ginagawa para sa'yo, Miranda. Ginagawa ko to para sa sarili ko at para kay Papa Nelson. Ayokong dali ng galit at puot sa puso ko habang bumubuo ako ng bagong buhay. Si Ryan. Kumusta ang anak ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Maayos ang lagay ni Ryan. Pumunta siya sa amin isang gabi. Na gutom at nanginginig sa ulan. Papag-aralin siya ni Papa sa isang magandang paaralan. At sisiguraduhin naming may maayos siyang tirahan at pagkain araw-araw. Inalagaan niyo pa rin ang anak ko. Matapos ang lahat ng pagtrato at kalupitan na ginawa ko sa iyo sa bodega. Dahil hindi mo katulad si Papa. At hindi rin ako lumaking magiganti sa kapwa. Sana gamitin mo ang mga taon mo rito sa loob para magsisi ka at magbago. Romina, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pag-aapi. At sa pang-aalipusta ko sa iyo. Patawad. Patawarin mo ako. Sige na. Tapos na 20 minuto dalaw mo. Miss Ilustre, kailangan nyo na po lumabas. Mag-iingat ka rito, Miranda. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan sa puso mo balang araw. Habang naglalakad ako panyero palabas ng kulungan at naririnig ang humahagulgol na iyak ni Ma'am Miranda sa likod ng rehas, naramdaman ko ang tuluyang paggaling ng aking mga sugat sa nakaraan. Samantala, lumipas ang 5 taon ng aking masipag na pag-aaral. Sa tulong, gabay at suporta ni Papa Nelson, sa wakas ay nakapagtapos ako ng kursong Business Administration bilang magna cum laude sa isang sikat na university sa Maynila. At ngayon, iginagawad natin ang parangal na magna cum laude kay Romina Ilustre. Ang anak ko yan! Bravo! Bravo, Romina! Napakagaling mo, anak! Pinagmamalaki kita! Congratulations, Ate Romina! Proud na proud kami ni Daddy Nelson sa'yo! Check. Maraming salamat po sa aking ama, kay Papa Nelson, na naging liwanag at lakas ko sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Ang parangal na ito ay inaalay ko para po sa aking ina sa langit at sa lahat po ng taong hindi nawalan ng pag-asa na ang hustisya at pagmamahal ang laging nagwawagi. Habang nakatayo ako sa entablado, nahawak ang aking diploma at nakatitig sa nakangiting muka ng aking ama at ni Ryan, naisip ko kung gaano kalayo ang aking narating. Mula sa madilim at mabahong bodega, nakatayo na ako ngayon sa ilalim ng liwanag ng tagumpay at ng aking mga pangarap. Samantala, nakatayo kami ngayon ni Papa Nelson at Ryan sa tabing dagat sa Guimaras, ang lugar kung saan unang nagkakilala at nagkaibigan ang aking mga magulang nung kanilang kabataan. Napakaganda talaga ng paglubog ng araw dito sa Guimaras, di ba, Romina? Hindi rin nagbago ang ganda nito simula nung magkasama pa kami ng nanay mo rito. Opo, Pa. Napakapayapa po ng hangin at ng paligid.
Pakiramdam ko nga po, ay kasama rin natin si nanay ngayon na nakatitig at masayang-masaya mula sa langit. Daddy Nelson! Ate Romina! Nakakuha po ako ng magagandang shell sa dalampasigan. Tignan niyo po! Ang gaganda ng mga yan, Ryan ah. Ipunin mo mga yan para may ala-ala ka ng bakasyon natin dito. Ang sipag mo naman maganap, Ryan. Siguraduhin mong itatabi mo ang mga yan na maayos ha, para sa pasukan. Opo, Ate Romina. Babalik po ako roon sa may tabing dagat para maganap pa po ako ng iba. Kukuha po ako ng mas marami. Romina, maiba ko. Inayos ko ang lahat ng mga papeles kahapon. Idilipat ko na sa pangalan mo ang 50% ng mga ari-arian at shares ng kumpanya natin. Handa ka na bang pamunuan ang negosyo ng pamilya natin sa Maynila? Handa na po ako pa. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Gagamitin ko po ang posisyon at yaman na to para tumulong sa mga taong inaapi. Walang laban at walang boses sa lipunan. Tulad po ng ginawa nyo para iligtas ako. Proud na proud talaga ako sa iyo, Romina. Ikaw ang pinakamagandang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos at ng nanay mo. Maraming salamat din po sa lahat pa. Dahil po sa inyo, natutunan kong walang anumang kadiliman ang makakapagpalubog sa taong naglalakad sa katotohanan at kabutihan. Ako si Romina Ilustre, ang dating katulong na ikinulong, ginutom at pinagmalupitan sa bodega. Ngayon ay nakatayo na ng may dangal, lakas at kalayaan. Sapagkat sa kabila ng lahat ng dusa at pagsubok, ang taong walang kasalanan at mabuti ay kailanman hinding-hindi pababayaan ng ating Panginoon na may kapal. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe kayo at patuloy niyo pong subaybayan ang aking mga kwento. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking bawat istorya. At mag-iwan na rin po kayo ng inyong comment kung nagustuhan niyo po o hindi ang aking kwento at kung ano po ang gusto nyong iparating sa akin. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon na may kapal. Mabuhay po kayo. Hanggang sa muli, mga panyero.